ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Lifestyle checks sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng investigasyon sa umano'y palpak na mga flood control project. Philippine National Police umapilang tigilan ang mga haka-haka sa pagpapalit ng liderato. Presidential Communications Office itinangging nagbabayad ng reactors at vloggers para depensahan ng Pangulo online. Sa MBC TV correspondents, pampasaherong van, pinaulanan ng bala, 2 patay. Sa MBC TV Sports, Heidelin Diaz, nagtapos ng Project Management Diploma. Sa Showbiz Spotted, Hello Love Again, Green Bones at Sunshine, kabilang sa 7 pelikulang shortlisted para maging entry ng Pilipinas sa Oscars. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na isailalim ang bawat opisyal ng gobyerno sa isang lifestyle check sa gitna ng kontrobersiya sa mga flood control project. Yan at ang iba pang mga nagbabagang detalye mula sa press briefing ng Palasyo. Ibabalita live ni Leth Narciso. Miss Leth. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para isailalim sa lifestyle check ang mga opisyal ng pamahalaan. Ito'y sa gitna pa rin ng mainit na usapin sa mga anomalya sa flood control projects. Sa press briefing, sinabi ni Palas Press Officer Claire Castro na magsisimula ang lifestyle check sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Pwede niya itong pangunahan ng Office of the Ombudsman, Bureau of Internal Revenue at maaari ding mag-initiate ang iba pang ahensya. Ayon kay Castro, nagpapatuloy ang investigasyon sa mga anomalya mga proyekto at tiniyak na mayroong mananagot. Narito si Yusek Castro. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa mga anomalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa tanong kung may papangalanan ding mga politiko, sabi ng Palasyo, papunta doon ang Pangulo. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Malacanang, maraming salamat, Leth Narciso. Sa iba pang balita, nangako si Transportation Secretary Vince Dizon na ang tanggapan niya mismo ang magbibigay ng abogado para sa isang traffic enforcer na sinagasaan ng sinita nitong motorista. At para raw magtanda ang iba pang pasaway sa kalsada, may kakaibang mungkahi rin ang kalihim. Kung ano yan, alamin sa report ni Jackie Resyo. Tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon na tutulungan ng ahensya si Traffic Enforcer Michael Trahico sa ihahaing kaso laban sa abogadang na nagasa sa kanya. Kaugnay ito sa nag-viral na video ng enforcer na sinagasaan at napasampat na pasabit pa sa hood ng sasakyan ng sinitang driver na nagpatuloy pa rin sa pagmamaneho pa uwi. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan sa DZRH, sinabi ni Dizon na bibigyan ng DOTR ng abogado si Trahico upang tumulong sa kaso laban sa abogadang pinatatanggalan na rin ng lisensya sa pagmamaneho. Kausap ko po si Enforcer Michael kahapon, no, kasama ko siya sa DOTR.
At inassure po natin siya na susuportahan po natin yung kasong final niya. No, so tutulungan po natin siya, bibigyan po natin siya ng abogado para po talagang matuto naman tong nakakahiya, abogada pa naman po siya. Yung Siya pa apo, yung ganitong nagbabiolate. Tapos tinatakot pa yung enforcer natin, kawawa naman, ginagawa lang niya yung trabaho niya. Ayon kay Dison, nito lamang nakaraang 6 na buwan, umabot na sa mahigit 2,000 ang mga pinadalhan ng show cause order at suspension at higit sa 400 na ang binawian ng lisensya. Kaya naman planong ipatupad ng DOTR ang panukalang shame campaign sa mga motoristang mayroong matindi o grabing traffic violation o pagpapahiya publicly para umano magtanda na ang mga ito. Para sa mga grabing mga violation, kamukha halimbawa yung pinag-uusapan niyo kanina. Yung lawyer. Abogada. Abogada. Na sinagasaan yung enforcer natin. 10-15 minutes diyang Tagal pala nun. hood niya, no? Yung enforcer natin hangga't dumating doon sa bahay. Tapos nung nakadating sa bahay, siya pa yung nagalit doon sa enforcer. At siya pa yung naghamon, nakasuhan daw siya. At kakasuhan din daw niya yung enforcer. Yung mga ganitong pang-aabuso, talagang hindi natin pwedeng pagampasin to, lakay. Saka kasama na rin yung nag-counter flow sa Skyway na inamin niya, nalasing siya. Siguro yung mga ganitong grabing mga violation, dapat talaga ipahiya na natin ito publicly para matuto na yung mga kababayan natin. Hinimok ng kalihim ang publiko at mga motorista na ipagpatuloy ang pag-post sa social media ng makikita nilang traffic violation upang makita ng DOTR at agarang maaksyonan para mapanatili ang kaligtasan sa lansangan. Nagpapasalamat nga po kami sa lahat ng mga netizens natin, yung mga ating mga kababayan na nag-upload. I-tag lang po nila ang DOTR at ang LTO. Immediately po, a-actionan po natin yan. Kasi, halimbawa po, itong mga nakukuha natin sa Facebook, sa TikTok, na kinatag po ang DOTR, immediately po, suspendido po kagad yan pag nakita natin na klarong-klaro yung violation. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot sa higit 20 motorista ang nasita ng DOTR sa 8 sa iba't ibang issue sa kanilang mga sasakyan, gayon din sa paglabag sa mga batas trapiko sa Maynila kaninang umaga. Ang isang motorcycle rider agad tumakas matapos matuklasan na wala itong lisensya. Magbabalita si Boy Gonzales. Isang motorcycle rider ang tumakas matapos sitahin sa operasyon ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC sa Ensamora Street, 1 Luna, Tondo, Manila, umaga ng Miyerkules. Ayon kay Rayson de la Torre, hepe ng Operation Group ng DOTR SAIC, natakot ang driver ng mabunyag na wala itong dalang lisensya. Aabot naman sa 15 motorcycle rider at 8 tsuper ang natikitan. Kinumpiska ang plaka ng mga jeep na may malabot hindi mabasang plate number, sira o hindi gumagana ng signal light at pudpod na gulong. Habang ang ilang motorcycle rider naman ay nahuling walang tamang helmet at kasuotan. Sa ngayon po ay 15 motorsiklo na po, mga motor riders yung ating natikitan at meron na pong 8 driver ng jeep ang ating na-issuean din po ng ticket. Karami ng violation ng mga super. Ang mga super po natin, pangkaraniwan pa rin po, yung mga pudpudang gulong at mga bagsak po doon sa ating ginagawang visual inspection. Dagdag pa ni De La Torre, ang operasyon ay bahagi ng kanilang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at matiyak ang roadworthiness ng mga pasahero sakyan. Ang mga jeep na nasita ay dadalhin sa tanggapan ng Land Transportation Office o LTO para isailalim sa pagsusuri. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nanawagan naman ang pambansang pulisya sa publiko na itigil na ang mga haka-haka sa biglaang pagkakasiba kay dating Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Sa pagupo ni Lieutenant General Jose Nartates bilang OIC, tiniyak nitong dadaan sa proseso ang lahat ng balasahan sa pulisya. Ang buong detalye sa report ni Edniel Parosa.
Nanawagan ng Philippine National Police sa publiko, tigilan ang pagpapakalat ng mga espekulasyon sa palitan ng liderato sa Campo Crame. Sa kanilang official statement, sinabi ng PNP Public Information Office, handa silang maging transparent sa taong bayan kaya dapat na iwasan ang mga hindi beripikadong impormasyon. Kasunod ito ng biglaang pagsibak kay Police General Nicolas Torre III na pinalitan naman ni Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang officer in charge ng Hanay. Bagamat hindi masyadong idinetali ni Interior Secretary John V. Cremulya, iginit niyang kasama sa mga dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang pagpapanatili ng pagtaguyod sa institusyon ng NAPOLCOM. Ilang araw bago alisin sa pwesto, tinanong pa ng media si Torre hinggil sa tinawag niyang mga nakikisawsaw sa pulisya. Sabi niya noong Biyernes, handa siyang kausapin ng mga ahensya at ilang individual na may mga salungat na opinyon sa Hanay dahil naniniwala naman siyang pareho ang kanilang misyong mapabuti ang PNP. Na ang ating busisiin kung sino-sino o ano-ano ang tinutukoy niya mga ahensya, ang taging sagot niya lamang, your guess is as good as mine. Samantala, idadaan sa normal na procedure ang reassignment sa mga opisyal ng Philippine National Police. Yan ang maikling tugon ni PNP OIC Police Lieutenant General Nartates nang tanungin naman kung ibabalik ba sa pwesto ang mga binalasa ni Torre. Ayon kay Nartates, handa ang Hanay na maglingkod sa kumpiyansa sa kanila ng appointing authority. Tinanong din ng opisyal kung ano ang kanyang unang direktiba sa mga general o star rank officers na kinausap agad pagtapos ng assumption ceremony. Sabi ni Nartates, pinalalahanan niya lamang ang mga ito na dumiretso lang sa trabaho at huwag na magsagawa ng mga victory party o mga kagayang programa. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Porrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, interesado si Senator Ping Lacson kung paano pupunahan ni Lieutenant General Jose Nartates Jr. ang posisyon bilang top cop na sandaling hinawakan ni General Nicolas Torre III. Maski ang senador, aminadong nagulat din umano sa biglaang pagkakasibak sa dating hepe. Tinutukan yan ni Kyle Bulias. Magiging malaking hamon para kay Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagkakatalaga sa kanya bilang Philippine National Police Officer in Charge. Ayon kay Senator Ping Lacson, malaking sapatos ang pupunan ni Nartates kasunod ng 3 buwang panunungkulang bilang PNP Chief ni General Nicolas Torre III. Para kay Lacson, maganda ang naging pagpapatakbo ni Torre sa pambansang pulisya kaya hamon ngayon kay Nartates na may pagpatuloy ito. Sa talumpati naman ni Nartates sa turnover ceremony kahapon, nangako itong ipagpapatuloy niya mga programang nasimulan ni Torre, kabilang na ang mabilis na pagresponde sa panahon ng emergency. Samantala, sinabi naman ni Lacson na nakakabigla ang naging pagsibak kay Torre. Ayon kay Lacson, isa sa nakikita niyang dahilan ay ang ginawang pag-reshuffle ni Torre sa ilang opisyal ng PNP. Matatanda ang pinababaligtad ng NAPOLCOM ang kautosan ni Torre pero hindi ito tumalima. Para kay Lacson, may bigat pa rin kung tutuusin ang hindi pagsunod ni Torre sa NAPOLCOM sa kabila ng mga napatunayan nito bilang PNP Chief. Dahil kung gano'n, kung lagi kang sumusunod sa chain of command o kaya sa mga nakakataas, dapat sana naging consistent na lang doon, hindi lang sa operational matters, kundi sa administrative matters. Ang nakita ko lang na pagkakamali, kung may tuturing na pagkakamali ni General Torre, yun nga, dapat nung ni-reverse ng NAPOLCOM, either nakapag-communicate siya or in the first place, bago niya ni-relieve yung kanyang number 2 man, si General Nartates, dapat man lang sana nakitao po. Matatanda ang kinumpirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin kahapon na tuluyan ng sinibak si Torre bilang PNP Chief at sa kaparehong araw naman ay nanumpa na si Nartates bilang Officer in Charge ng PNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nanindigan naman si Senator J.V. Ejercito na dapat na ring humarap sa Senate Blue Ribbon Committee ang district engineers ng DPWH na dawit sa korupsyon sa flood control projects at una sa balak niyang ipasapina ang 2 engineers sa unang distrito ng Bulacan. Ang mga detalye sa ulat ni Raymond Dadpaas. Iminungkahi ni Senador J.V. Ejercito na dapat ay ipatawag din sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga district engineers ng Department of Public Works and Highways o DPWH na sangkot sa mga
maanomalyang flood control project. Ayon kay Ejercito, hihilingin niya kay Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na ipatawag ang mga district engineers na sabit sa mga ghost projects, lalo na ang Bulacan First Engineering Office na tinawag na notorious sa korupsyon. Babala ng senador kung hindi haharap ang mga ipatatawag na district engineers ay siya mismo ang magmomosyon upang ipasubpina ang mga ito. Partikular na tinukoy ang mga district engineer na binanggit ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang privilege speech na sina Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez ng Bulacan First Engineering District. Ito ay bago pa maaresto si Engineer Abelardo Calalo ng Batangas First Engineering District sa tangkang panunuhol kay Congressman Leandro Leviste ng Batangas. Si Calalo ay kinasuhan na sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Kinumpirma ni Congressman Leviste na galing sa kontraktor ng mga flood control project ang tangkang suhol sa kanya. Sa panig ni Senador Raffy Tulfo na kay Senador Marcoleta na ang desisyon bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kung kanyang ipatatawag at parapin sa investigasyon si Engineer Calalo. Paniwala ni Senador Raffy, bagamat may mga matitino pa ring mga district engineers, ay malawak ang mga sindikato na sangkot sa anomalya ng mga flood control project. Hindi malayo na may mga district engineers din na nagsisilbing bagmen ng mga contractors gaya ng deklarasyon ni Senador Panfilo Ping Lacson sa kaso ni Engineer Calalo sa Batangas. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang nagbigay inspirasyon si Olympic gold medalist Heidelin Diaz matapos niyang makagraduate ng Project Management Diploma mula sa Benilde Space Continuing Education bilang patunay na kayang pagsabayin ng edukasyon at pamamayagpag sa sports. Magbabalita si Matchpoint Millie Borja. Dagdag achievement na naman para kay Olympic gold medalist Heidelin Diaz matapos niyang makagraduate ng Project Management Diploma mula sa Benilde Space Continuing Education. Tinapos ni Diaz ang nasabing kurso bilang paghahanda sa mas malalaking responsibilidad na kanyang hinaharap bilang athletes representative ng International Weightlifting Federation, technical delegate sa palarong pambansa at sa pagtataguyod ng paglalagay ng weightlifting bilang regular na palaro sa buong bansa. Ibinahagi ng tinaguri ang weightlifting queen na malaki ang natutunan niya sa programa, kabilang na ang tamang pamamahala ng proyekto, pangangasiwa sa mga peligro, at kahalagahan ng pakikipag-ugnayan at koordinasyon sa bawat hakbang ng isang proyekto. Bukod sa bagong diploma, magugunitang natapos na rin ni Diaz ang kanyang bachelor's degree sa Business Administration, major in Business Management, mula sa De La Salle College of St. Benilde noong 2023. At dito ng Hulyo, pinasinayaan din ni Diaz ang kanyang sariling weightlifting academy sa Rizal bilang bahagi ng kanyang layunin na mas mailapit ang sports sa mas maraming Pilipino. Sa kanyang tagumpay, patuloy ang pasasalamat ni Diaz sa mga taong sumusuporta sa kanya habang pinututunayan na posible para sa mga atleta at kabataang Pilipino na pagsabayin ng edukasyon at sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Pagdinig ng Senado sa anti-espionage law o marangkada na. Sa MBC TV Global Australia, pinagbintangan ng Iran kaugnay ng anti-Semitic arson attacks. At sa showbiz spotted love story ni Taylor Swift, next level na matapos ang engagement sa kanyang fiancé. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pinasasalang ng Commission on Audit o COA sa Special Audit Investigation si BARM Education Minister Mohager Iqbal kaugnay ng hinihinalang maanomalyang disbursement ng bilyong-bilyong pondo. Kabilang sa reklamo ang halos kalahating bilyong pisong one-time, big-time na bayad sa iisang supplier. Narito ang report ni Val Gonzalez.
Ipinagutos na ng Commission on Audit ang pagsasagawa ng special audit laban sa opisina ni Minister Mohaguer Iqbal ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay kasunod ng kampal na reklamo ng anomalya na natanggap ng COA sa disbursement ng pondo na may kabuang halaga na mahigit 2.2 bilyong piso. Ayon sa COA, ang una sa dalawang reklamo laban kay Iqbal ay hinggil sa paglalabas ng 1.7 bilyong pisong halaga na umano'y bayad para sa Learners and Teachers Kits noong Marso 7, 2025. Batay sa mga ebidensyang naisumite sa COA, hindi umano ito dumaan sa review at walang pirma ng Finance Division Chief na nakasaad sa Government Rules and Policies. Ang ikalawang reklamo ay tungkol sa 449 million pesos na ibinayad naman sa isang single supplier na ginawa sa loob lamang ng isang araw sa isang kaduda-dudang kadahilanan. Sa liham ni COA Chairman Gamaliel Cordoba kay BARM Chief Minister Abduraof Makakuwa na may petsang Agosto 11, 2025, iginiit ng opisyal na may nakitang matitibay na mga basihan upang imbestigahan ang dalawang reklamong inihain laban kay Iqbal. Ang Ministry of Education o MBHTE sa Barma ang may pinakamalaking budget sa buong rehiyon na nagkakahalaga ng 36 billion pesos o halos 1/3 ng budget ng buong regional government. Pero sa kabila nito, ayon sa reklamo, ay hindi pa rin maayos ang kalagayan ng edukasyon sa rehiyon sa loob ng nakalipas na 6 na taon. Sa ngayon ay bumuo na ng special COA audit team si Commissioner Cordoba at nakatakdang magtungo sa MBHTE sa BARM upang maumpisahan na ang fraud audit investigation. Dahil dito'y hinihiling ni Commissioner Cordoba kay Chief Minister Makakuwa ang tulong at koordinasyon para sa audit team sa buong tagal ng kanilang isasagawang special investigation. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mariing iginiit ni Presidential Communications Secretary o PCO Dave Gomez ang nawalang binabayarang keyboard warriors ang kanilang opisina para madepensahan si Pangulong Bongbong Marcos sa social media. Ayon pa sa kalihim, organic at all-natural ang supporters ni PBBM. Pakinggan ang report ni Milky Regunan. Walang minimaintain at bayarang reactors at vloggers ang Presidential Communications Office. Ito ang nilinaw ni PCO Secretary Dave Gomez sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations sa 2026 budget ng PCO. Sagot ito ni Gomez sa impormasyon ni Representative Paulo Henry Marcoleta ng Sagi Party List na nasa 100 to 200 ang binabayaran umano ng PCO. Ang papel umano naman ito ay magbigay ng mga positibong reaksyon o komento sa mga social media posts tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dito, sarabi pa ni Marcoleta, 76 vloggers umano ang minimaintain ng PCO. Narito si PCO Secretary Dave Gomez sa pagtatanong ni Sagi Party List Representative Paulo Henry Marcoleta. Meron daw kayong minimaintain na 200 reactors and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and bloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't retain any of those bloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commending the activities, the programs of the president. And they are by no means employed by us. Dagdag pa ni Gomez, mayroong mga organic o totoong tao at mga sumusuporta kay Pangulong Marcos ang mga nagre-react sa SOCMEN. Kahit paan niya tignan ni Marcoleta ang budget ng PCO, walang pondong nakalaan para pambayad na mga tinatawag na reactors at vloggers. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Umarangkada na ngayong araw ang pagdinig ng Senate Committee on Defense kaugnay ng pag-amyenda sa anti-espionage law. Ito'y sa harap ng mga naarestong Chinese nationals na may kaduda-dudang spy equipment. Ang mga pinakahuling detalye ay ihahatid live ni Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Yuwel na sentro sa usapin ng mga Chinese nationals na nagpapanggap na Pilipino ang pagdinig ng Senate Committee on Defense na pinamumunuan ni Senator Pro Tempore Jinggoy Estrada. Ito matapos tanggalin sa listahan ng Philippine Coast Guard Auxiliary ang negosyanteng si Joseph C. na napatunayang isang peking Pilipino. Kinwestiyon ni Senador Risa Hontiveros kung paano nakalulusot ang kagaya ni Mr. C. Dahil sa katunayan noon pang 2024 ay meron ng mahigit 30 na mga Coast Guard Auxiliary ang pinatanggal ni Admiral Hill Gavan na siyang commandant ng Philippine Coast Guard. Depensa ng Philippine Coast Guard sa pagitan ni Captain Cerces Hernandez, nakapasok ang mga kagaya ni Mr. C sa PCGA o yung Philippine Coast Guard Auxiliary dati dahil maluwag pa ang kanilang pagtanggap ng mga volunteers at lalong-lalo na yung mga negosyante. At noon pa ay wala pa ding problema ang Pilipinas sa bansang China pagdating sa seguridad. Kaya't ngayon ay nihigpitan na ng Philippine Coast Guard ang vetting o pagpili ng mga pumapasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Dahil kahit na socio-civic organization lamang ang PCGA ay nakakahalubilo pa rin nila ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard kaya't maaring makakuha ng impormasyon sa kanila kapag usapin ng espionage ang pinag-uusapan. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Senador Juan Miguel Migsubiri sa pagdinig dahil ang mga ipinadadala ng iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ay hindi mismong ang mga head of agencies at kaya't karamihan ng mga tanong ng mga senador ay hindi sila nasasagot. Kaya sa susunod na pagdinig, gusto ng senador na dapat mismong mga head of agencies ang haharap sa pagdinig ng Senate Committee on Defense. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Senado, maraming salamat, Lakay Raymond Dadpaas. Sa atin pong ulat panahon, tuluyan nang nalusaw ang low pressure area na huling namataan sa kalupaan ng Patnanungan, Quezon kaninang madaling araw. May panibagong LPA ang nabuo sa kanluran ng Dagupan, Pangasinan. May katamtaman itong tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 na oras. Gayunman, wala itong direktang epekto sa bansa. Maliban na lang sa posibleng paghatak nito sa habagat sa mga susunod na araw. Bunsod naman ang pagkalusaw ng LPA, asahang unti-unti nang huhupa ang mga pagulan sa Metro Manila, Cagayan, Ilocos, Cordillera, Central Luzon at Calabarzon. Sa pagtaya ng Pag-asa, posible namang lumabas ng PAR ang isang binabantayang LPA mamayang gabi, bukas o Biyernes ng umaga. Depende sa bilis nito. Samantala, may mga pagulan din sa Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Epekto yan ng habagat. Close open, close open. Isa lamang yan sa mga simple pero paboritong bonding activity ng mommies kasama ang kanilang babies. Pero what if sa di may paliwanag na dahilan matapos mong isarang iyong palad ay hindi mo na ito maibukas pa? Curious ka? Alamin na this. Ano ang trigger finger? Coming from the word itself, ang trigger finger ay isang kondisyon kung saan nasa stuck ang daliri sa bent o nakatiklop na posisyon at kapag ito ay pilit na diniretso ay bigla itong pipitik pabalik sa neutral position na parabang isang trigger.
Nangyayari ito kapag ang tendon ay inflamed o may bukol, kaya't sumasabit o naglalak ito sa sheath at hindi dumudulas tulad ng normal. Pwede nitong maapektuhan ng kahit alin sa mga daliri natin pero mas madalas ito sa palasinsingan at sa hinlalaki. Ayon sa mga eksperto, ilan sa risk factors nito ay ang madalas na gripping motion tulad ng pagbubuhat sa gym, paggamit ng raketa at musical instruments. May ibang nadadaan nito sa splinting at physical therapy. Pero kapag ito'y napabayaan, posibleng kailanganin na ng steroid injection o di naman kaya ay surgery. Kaya naman, hinay-hinay lang at huwag abusuhin ang ating mga kamay. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold. Nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Pinagbintangan ng Australia ang Iran na siyang mastermind sa dalawang insidente ng anti-Semitic arson attacks sa mga syudad ng Sydney at Melbourne. Samantala, pinaghahampas naman ang dalawang lalaki sa Indonesia bilang parusa matapos mahuli ang mga ito na nagtatalik sa isang palikuran noong Abril. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Australia, inakusahan ng kanilang gobyerno ang bansang Iran para sa dalawang insidente ng anti-Semitic arson attacks na isinagawa nito sa Sydney at Melbourne. Dahil dito, agad na pinalayas palabas ng bansa ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang ambassador ng Tehran, ang kauna-unang ganitong pagpapatalsik mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong nakaraang buwan, 14 na bansa kabilang ang Britain, Estados Unidos at France ang kumonde na sa tinawag nilang pagtaas ng bilang ng mga pagpatay, pagdukot at harassment na isinasagawa umano ng mga Iranian Intelligence Agency. Pahayag naman ng Iran, ang desisyon ng Australia ay bunga lamang ng mga usaping panloob at wala umanong puwang ang anti-Semitism sa kultura ng Iran. Anila, maglalabas sila na naangkop na desisyon bilang tugon sa naging hakbang ng Australia. Samantala sa iba pang balita, dalawang lalaki naman ang muling pinarusahan ng 76 na beses na paghahampas sa lalawigan ng Aceh, Indonesia. Ito ay matapos mahatulang guilty sa kaso pakipagtalik na labag sa kanilang batas. Ayon sa kanilang Sharia Islamic Court, unang nasentensya ng 82 beses na paghahampas, ngunit ibinaba ng 4 na beses bilang kabawasan para sa 4 na buwang pagkakakulong. Nahuli ang dalawa noong Abril habang magkasama sa isang public restroom kung saan agad din silang pinalo ng mga otoridad sa mismong lugar ng pagkakadakip. Ipinagbabawal ang pagtalik na magkaparehong kasarian sa Aceh kung saan pinatutupad ang bersyon ng Sharia o batas Islamiko. Ngunit hindi ito itinuturing na iligal sa ibang bahagi ng bansa na may pinakamaraming populasyon ng Muslim sa buong mundo. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Engaged era na ang pop superstar na si Taylor Swift. Ito ang gumulat sa Swifties kagabi matapos ibahagi ng singer-songwriter ang wedding proposal ng football star na si Travis Kelce. Silipin ang engagement ring ng lover hitmaker sa report na ito. #Today is a fairy tale. Soon to be Mrs. na kasi ang pop superstar na si Taylor Swift. Sa kanyang latest IG post, ginulat ng 35-year-old singer-songwriter ang Swifties all over the world sa anunsyong ikakasal na sila ng NFL star na si Travis Kelce. Makikita na sa isang garden, ginanap ang proposal at sa kanyang post na may caption na your English teacher and your gym teacher are getting married, ipinasilip ng music icon ang kanyang diamond engagement ring. Kung atin ngang babalikan ng kanilang love story, 2023 nang unang pumutok ang balitang nasa dating stage na sina Taylor and Travis. Ang football star ilang beses kang naispatan sa matagumpay na Eras Tour ni Tay-Tay sa iba't ibang bansa, to the point na nag-perform din ito sa stage kasama ang singer. Habang full supporting ng singer sa Super Bowl career ng kanya na ngayong fiancé, magunita na February last year na maging usap-usapan din ang matinding effort nito nang agad lumipad matapos ang kanyang concert sa Japan patungong game ni Travis sa Amerika. At kamakailan lang nag-guest si Taylor sa New Heights podcast na magkapatid na Travis at Jason Kelce kung saan ikinwento nito ang pagsisimula ng kanilang relasyon. Sa ngayon, one thing's for sure, bukod sa 12 studio album ni Taylor na The Life of a Showgirl na ilalabas sa October 3, abangers din ng fans sa mga detalyeng ilalabas tungkol sa wedding ng music icon at ang football star.
Abangan sa aming pagbabalik. Isang barakuda nagdulot umano ng mass food poisoning sa Iloilo. Sa MBC TV Sports, kilalanin ng Pinay Grandmaster na nagwagi sa chess festival sa UAE. At sa experts' opinion, epekto ng pag-inom ng tubig sa stress ng isang tao, alamin sa mga eksperto. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang 2 habang 6 na individual naman ang sugatan matapos paulanan ng bala ang isang pampasaherong van sa Maguindanao del Sur. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Tinambangan ng mga armado itong isang pampasaherong kulay itim na van na may plakang MCV 4862 habang dumadaan sa bahagi ng Barangay Bagan, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Sa 16 na sakay ng naturang van, 2 ang patay, 6 ang sugatan habang 8 pasahero ang maswerteng nakaligtas. Agarang nadala sa pinakamalapit na ospital ang mga sugatan habang isa ang dead on the spot at isa ang DOA. Ayon sa Gindulungan Police Office, habang pinapuputukan ng van, tuloy-tuloy lamang umano ang driver sa pagmaneho hanggang sa makalayo sa mga armado at sa police station na ng Datu Saudi Town huminto. Batay sa mga nakakita sa insidente ng ambush, matapos magpapatok, tumakas sa mga armado sakay na isang walang plaka at kulay itim na minivan. Sa kasalukuyan ongoing ang investigation ng otoridad at kabilang ang may-ari ng UV Express at sa mga pasaherong nakasurvive ang nakuna na ng mga pahayag. Ang pinangyarihan ng ambush ayon sa mga insidente ay may dating checkpoint na military na kalaunay tinanggal na. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinag-iingat ng local government ng Balasan sa probinsya ng Iloilo ang mga residente nito at sa kalapit na munisipalidad matapos sumama ang pakiramdam ng 26 na individual na bumili at kumain ng isdang barakuda. Kinumpirma ni Balasan Mayor Filomeno Ganzon na nakaramdam ng panghihilo, paninikip ng dibdib at nahirapang makahinga ang mga nasabing individual na pinaniniwalaang na fish poison. Kasama sa mga nakaramdam ng sintomas ang pamilya ng tindera ng isda sa public market. Pawang nasa mabuti ng kondisyon ng mga apektadong individual matapos mabigyan ng pangunahing lunas sa ospital ayon pa sa alkalde. Isinumiti na ng Balasan Primary Care Facility sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang fish sample upang madetermina kung ano ang totoong dahilan ng sintomas ng mga apektadong individual. Para sa MBC TV Network News, ito si Jocelyn Maque na Aksyon Radyo Iloilo, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top 1 most wanted person municipal level arestado sa Aguilar, Pangasinan. Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Aguilar Police Station ang top 1 most wanted person municipal level ng nasabing bayan na isang 21 anyos na binata residente ng barangay Bugawan, Aguilar matapos siyang maaresto sa kanilang barangay alas 5:54 ng hapon kamakalawa. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, ang pagkadakip sa suspect ay servisya ng warrant of arrest mula sa Regional Trial Court Lingayen para sa kasong act of lasciviousness in relation to Republic Act 1716, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, 2 counts na pinagkalooban naman ng piyansang 200,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Alistair Tet, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Buong suporta ang ipinabot ng Davao City Police Office o DCPO at Police Regional Office 11 o PR11 kay Police Lieutenant General Melencio Nartatis Jr. kasunod ng kanyang pagkatalaga bilang Officer in Charge ng Philippine National Police o PNP. Sa pahayag ni Police Colonel Manan Caracas Muarip, Acting City Director ng DCPO, ipinabot ito ang pagbati kay Nartatis at tiniyak ang kanilang kahandaan na sundin at isikatuparan ng mga plano, programa at direktiba ng pambansang pamunuan sa
ilalim ng kanyang pamumuno. Dagdag pa niya, magiging inspirasyon ang bagong liderato upang higit pang palakasin ang pagkakaisa ng kapulisan sa pagsusulong ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko. Samantala, nagpaabot din ng pagbati ang mga opisyal ng PRO11 at ipinahayag ang kanilang buong pagtitiwala at suporta sa pamumuno ni Nartatis. Anila patuloy nilang isusulong ang kanilang tungkulin ng may integridad, pagkakaisa at malasakit upang mapangalagaan ang seguridad at kapakanan ng mga mamamayan ng Davao Region at sa buong bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi may tatanggi na tubig is life sa dami ng hatid nitong benepisyo sa ating katawan. Ayon nga sa mga eksperto, kaya nating mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain basta't mayroon tayong iniinom na tubig. Sa katunayan, lumalabas sa isang pag-aaral na ang kakulangan ng water intake ay nakaaapekto pala sa pagtaas ng cortisol o stress ng isang tao. Ang paliwanag dyan, panoorin sa Expert's Opinion Report ni Rovic Manuel. Karaniwan ang pinag-uusapan ng marami, lalo na ng mga eksperto, ang mga benepisyo ng pag-inom ng sapat na tubig sa isang araw. Kabilang na nga rito ay ang pagpapaganda ng ating cognitive function, nakatutulong sa pagkakaroon ng sapat na lakas, good digestion, healthy skin at weight management. Ngunit sa kabila nito ay marami ring pwedeng epekto ang hindi pag-inom ng sapat na tubig ng tao sa isang araw. Bukod kasi sa dehydration na una nating maaaring maranasan, ay maaari rin pala itong mauwi sa pagtaas ng ating cortisol o ang stress hormones ng ating katawan. Sa isang bagong pag-aaral ng mga mananaliksik sa Liverpool John Moores University, nadiskubre nila na ang mga taong may low daily fluid intake na mas mababa pa sa 7 cups o 1.5 liters ng tubig ay mayroong cortisol response sa stress na 50% mas mataas kaysa sa mga taong may sapat na daily water intake. Ang naturang pag-aaral ay pinublish sa Journal of Applied Physiology kung saan nagkaroon sila ng comparative test sa dalawang grupo na may tig-16 na individual. Ang isang grupo ay umiinom ng less than 1.5 liters ng tubig kada araw, habang ang isa naman ay umiinom ng 2.5 liters kada araw para sa mga lalaki at 2 liters naman para sa mga babae. Monitored ang kanilang hydration levels bago isinalang sa isang stress test na mayroong surprise job interview at mental arithmetic challenge sa harap ng panels. Dito, kinuhanan ng saliva samples ang participants bago at matapos ang test kung saan nakita na nagkaroon ng pagtaas ng cortisol level ang mga may hindi sapat na fluid intake. Base rin sa resulta, pareho namang grupo ang may parehas na level of anxiety at pagtaas ng heart rate sa gitna ng test. Pero ang mga underhydrated ang nakapagtala ng mas mataas na cortisol activity, ibig sabihin ay mas stress sila. Kaya naman patuloy ang paalala ng mga eksperto sa pag-inom ng sapat na tubig araw-araw, 8 baso o katumbas ng 2 to 2.5 na liters ng tubig kada araw dahil ang labis na stress din ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng heart disease, diabetes at depression. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng chess, umingay ang pangalan ng isang Pinay Grandmaster matapos niyang masungkit ang kampyonato sa 31st Abu Dhabi International Chess Festival kung saan tinalo niya ang mahigit 100 kalaban mula sa 24 na bansa. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Umukit sa kasaysayan si Pinay Grandmaster Janelle May Freyna matapos masungkit ang kampyonato sa 31st Abu Dhabi International Chess Festival Ladies Blitz na ginanap sa United Arab Emirates. Tampok ang 120 na manlalaro mula sa 24 countries. Nangibabaw si Freyna matapos manatiling walang talo, bitbit ang 8 points mula sa 7 panalo at 2 tabla. Kasama rin niya sa kompetisyon ang kanyang coach na si Grandmaster Jason Gonzalez. Si Freyna ang kauna-unahang babaeng Filipino Grandmaster. Nakuha niya ang prestihiyosong titulo noong 2016 sa 42nd World Chess Olympiad na ginanap sa Baku, Azerbaijan. Tubong Legazpi Albay, nagtapos siya sa Far Eastern University at naging 3-time Philippine Women's Champion. Miyembro rin siya ng pambansang koponan ng Pilipinas. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Inilabas na ang listahan ng mga pelikulang shortlisted para maging entry ng Pilipinas sa prestigyosong Oscars. Kung ano-ano ang mga yan, alamin sa report ni Showbiz Angel. 7 pelikulang shortlisted para maging entry ng bansa sa prestihiyosong 98 Academy Awards. Sa anunsyo ng Film Academy of the Philippines, kabilang dito ang blockbuster movie Hello Love Again ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Ang 58th MMFF Best Picture Green Bones na pinagbibidahan ni Dennis Trillo. Sports drama film Sunshine ni Maris Racal na ilang recognitions na rin abroad ang nasungkit. Kaya din ang historical drama ni Love Diaz na Magella na present sa 78 Cannes Film Festival. Song of the Fireflies ni Morissette Amo na nag-Hollywood debut sa Manila International Film Festival. Dokumentaryong Food Delivery Fresh from the West Philippine Sea na nag-world premiere sa New Zealand at ang may limited screening simula ngayong araw ang queer film Some Nights I Feel Like Walking ni Direk Peter Sen Vargas. Ang 7 pelikula ay sasailalim sa selection process at ang mapipili ang siyang ipapasa ng bansa sa Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences na may hawak ng Oscars. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan pa rin ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Huwebes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.